Balikan po natin ang naganap na gulo sa tapat ng De La Salle University. Hinala ng mga pulis, posibleng away raw ng dalawang fraternity ang ugat ng gulo. Nakatutok doon live si Rowna Crisostomo. Rowna. Jiggy, walang nagakalang ang masaya. Sanang pagtatapos ng bar exam nitong hapon dito sa Maynila ay mauuwi lang sa disgrasya. Bakas na lang ng mga ginamit ng mga palamutiang naiwan sa kalsadang ito matapos may sumabog pasado alas 5 nitong hapon sa may tapat ng De La Salle University sa Taft Avenue sa Maynila. Huling araw ng bar exam kaya nagtipon-tipon muli ang mga supporters ng mga examinees sa lugar. Ayon sa mga nakasaksi, biglang may narinig na malakas na pagsabog at bigla na lang nagsitakbuhan ng mga tao. Nung unay inakalang mga fireworks na ang mga pumutok pero nang makita ang mga dugoang sugatan, nagsipulasan na raw ang mga tao. Ayon sa NCRPO, 10 ang nasugatan, 6 na babae at 4 na lalaki na isinugod sa ospital ng Maynila at PGH. Ayon kay MPD Director Roberto Rongavilla, inaalam pa ng pulisya kung ano ang sumabog, kung pillbox ba o kung batuhan ng mga bote lang ang insidente. Sinuyod na rin ng bomb squad ang lugar at wala nang nakitang anumang pampasabog. Inaalam pa rin ang sanhi ng kaguluhan at kasama sa mga tinitingnan nilang anggulo ang frat war. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Jimmy. Maraming salamat, Rowna Crisostomo. Matapos magkita sa US-ASEAN Leaders Meeting, naka-one-on-one ni Pangulo Aquino si US President Barack Obama. Kabilang sa mga pinag-usapan ang maarmas na nakaimbak sa paligid ng Corregidor Island. Mula sa California, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mga larawang ito ang inilabas ng Malacanang Photo Bureau sa muling pagkikita ni Pangulong Noynoy Aquino at US President Barack Obama. Nagkakamay ang dalawang presidente. Nag-uusap ng nakatayo sa loob ng isang kwarto. Hindi raw ito nagtagal. Ano lang siguro lalabas sa mga 7 minutes siguro. Marami siyang iniisip, syempre, no? Yung eleksyon na lang nalalapit, yung lahat na kailangan niyang harapin ng mga nandito para doon sa UN General Assembly. Syempre, honor po yun. Napaka-busy ng schedule niya. Pagbigyan tayo ng ilang sandali para mabisan yung ating mga diskusyon. Pero isang bagay ang binanggit ng Pangulo kay Obama. Ang paglilinis at pagsasaayos ng imbakan ng ammunition ng mga Amerikano mula pa noong World War II. Pero silang may ammo dump off corridor na gusto natin, meron mga ilang bagay doon mula World War II pa. So gusto natin i-safe yun. So pati tinangayon niya kagad yan. Magkakaroon daw ng mas mahabang bilateral meeting ang dalawa. Isiset pa lang daw ang petsa. Kanina bumisita ang Pangulo sa Renewable Energy Testing Center at Integrated Microelectronics sa Fremont. Nananghalian din siya sa isang Pinoy restaurant kung saan marami ang nag-aabang na Pinoy. Kasi isa kami sa mga fans niya eh. So, mula nung naging presidente siya talagang sinusundan namin lahat ng mga ginagawa niya. And he's doing great so far. Bumisita rin si Aquino sa planta ng Hewlett-Packard kung saan nilagdaan din ang kanilang expansion plan. Ano yung estimate na kung ilang libong jobs na-generate over the... Pag binanggit ko siya, sasabihin niya napakayabang namin. Basta hindi naman namin baon-baon yung application form pagkarating. Kung 10,000 lang iuwi namin, malungkot ako. Kinagabihan, keynote speaker naman ang Pangulo sa gala ng Philippine Development Forum at ng media partner nitong GMA Pinoy TV. Layunin ng PhilDev USA na magsilbing tulay ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. At ang gala night na ito na ginaganap dito sa San Jose, California, dinaluhan ng mga kilala at nirerespetong Pilipino sa Amerika. Muling nangako ang Pangulo na gagawin niya ang kanyang trabaho para hindi masayang ang pinaghirapan ng mga Pinoy sa abroad. Mula dito sa San Jose, California, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sweet na sweet sina Robin Padilla at Mariel Rodriguez nang dumalo sa isang tattoo festival kagabi. Isa si Robin sa mga artistang kilalang mahilig magpalagay ng tattoo. Kung inyo pong matatandaan, nagkaroon siya ng programa noon dito sa GMA na Joaquin Bordado. Kaya hindi na raw katakatakang balak na naman ni Binoy na madagdagan ang borda sa kanyang katawan. At this time, alay raw niya sa misis na si Mariel. Ayon naman kay Mariel, magpalagay man o hindi ng tattoo si Robin para sa kanya, mas importante raw ang laman ng puso. Kasi siya, marami na siya na pangalan ng mga babae. Ako na lang, as naluto na lang, I heart Robin. Nagbigay saya sa mga kapuso nating Tarlakenyo ang mga taga-Party Pilipinas at Illumina. Tinatayang 8,000 fans ang dumagsa sa 2 Kapuso Mall shows. Hindi
Hindi mahulog ang karayam ang SM City Tarlac kahapon. Matyagang nagabang ang fans sa mga paborito nilang Party Pilipinas artists. Nang magsimula na ang programa, lalong lumakas ang tilian. Ang audience hindi nagpahuli sa pagpapakitang gilas ng kanilang talento kina Rocco, Enzo, Diva, Steven at Jay. Si Ate, hindi na itago ang kilig ng kantahan ni Enzo. Sa Star Magic Mall naman tumungo ang Illumina casts na sina Jackie Rice, Becto, Rian Ramos at Alger Abrenica. Napuno ng tawanan ng programa nang mag-showdown ng dalawang ito mula sa audience. Bilang regalo naman sa fans, naghandog ng kanta sina Jackie, Rian at Alger. Namigay rin ng souvenir bilang pasasalamat sa mga Tarlakenyo. Papasalamat po ako sa lahat na sumusuporta ng Illumina ngayon. For the next few weeks, ang Illumina nakakagulat. Magugulat kayong lahat. And that's our Chika Minute for today. Have a great week ahead mga kapuso. Ako po si Lu Andy. Pia, Jiggy. Salamat, Luan. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Siyam na pong araw na lang, Pasko na. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Jiggy Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.